Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Akin yan. Mabuti nga yun, masasamahan ko na si FPRRD doon. O, kasi matanda na daw si FPRRD, o at least kung nandun daw siya, mababantayan niya ito. O, Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya. kaya lang ngayon, biglang nagbago si Bato ng tono eh. Sabi ni Bato, hindi, ayaw niya na daw sa ICC. Actually, tinanong siya ng media dyan. Sabi niya, Senator, bakit nagbago kayo ng tono? Eh, di ba dati gusto niyo na pumunta rin ng ICC para masamahan na rin si FPRRD? O yun. Sabi ni Bato, hindi, ayaw ko na. Kasi hindi pala ako pwedeng bisitahin ng mga kaibigan ko. Immediate family lang pala ang pwedeng bumisita sa akin, sabi ni Bato. Yun yung sinasabi. Saka hindi naman pala kami magkasama ni FPRRD sa kulungan eh. Ibang kulungan din naman pala ako, sabi niya. Nagtanong-tanong na pala si Bato. Nagtanong-tanong na pala si Bato. At saka ang pinakamalaking problema ni Bato, si Duterte mamamatay na. Ano na yan? Kumbaga, anong edad na ba ni Duterte? Di ba? 80 plus na? Parang 81 eh. 81 na yata si Duterte kung hindi ako nagkakamali. Matanda na. Saka marami ng sakit. Actually, kahit naman ang pamilya Duterte, kahit si Duterte mismo, tanggap niya na posibleng doon na siya mamatay sa ICC. Pero si Bato, malakas pa ito eh. Malakas pa itong si Bato. Kaya, lalo na si Bongo, kaya kung maaaresto sila at madadala sa ICC, malaki ang mawawala kay Bato na yung niya, syempre, yata eh, may apo na si Bato ngayon. Hindi niya na pwede namang makita niya yung apo niya, pero pero ang pangit naman na makikita siya ng apo niya nandun sa kulungan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi talaga yan iniisip nila Bato eh. Kahit siguro si Duterte, hindi niya rin iniisip yan. Kasi ang iniisip nila noon, walang makakapanagot sa atin dyan. Saan tayo kakasuhan sa Pilipinas? Pilipinas? Wala namang kaso sa korte kung wala namang magre-reklamo ng complainants ng mga biktima. Ikot naman ang mga biktima, tinatakot nila Duterte. Pangalawa, wala namang magiging ebidensya kung yung mga pulis hindi naman nag-imbestiga o hindi rin naman nag-imbestiga ang mga pulis. Wala namang kaso kung yung prosecution, DOJ, hindi namang nagsasampa ng kaso. O di wala rin naman sa korte. Kaya ibig sabihin, kumpiyansa sila Duterte, sila Bato, na walang mangyayari sa Pilipinas. Ang hindi nila naisip, yung ICC. Ang akala nila, dahil hindi na tayo member ng ICC, wala na yan. Akala nila, master stroke yung ginawa nila noon. Di ba? May 2018, nag-withdraw sa ICC. Tapos effective yun after 1 year. Kaya May 2019, effective na yung ating pag-withdraw. O akala nila, siyempre ang mga nag-advise niyan, si Harry Roque, si Midja Aldia, si Panelo, o akala nila master stroke yun. Ang galing yun. Ang hindi nila nakita, mag-aaway ang Marcos at Duterte. Pag-aaway nila, siyempre ang Marcos, hindi na sila puprotektan. Hindi ka naaway ko na kayo, hindi ko naman kayo na kaibigan. Tapos naging palaban pa si Duterte, naging palaban pa si Sara, naging palaban pa sila Pulong, minumura si PBBM. Minumura sila Lisa Araneta. O sige, biglang nagbago ng stand yung gobyerno. Dati hindi magko-cooperate. Kinalauna nag-cooperate na, wala na. O ngayon, nakikiusap si Bato.
Alam niyo nung lumabas si Bato noong May 11, nagpa-interview sa media si Bato, nagmamakaawa kay PBBM, sabi niya, ha? Ha? Kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Di ba? Nakita niyo ba yon, di ba? Ha? Nagmamakaawa si Bato, sabi niya, kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Ano naman ako? Ha? Hindi mo naman ako kalaban. Yun, di ba? Actually, ganun yung dialogue ni Bato eh. Napanood niyo yun eh. Nagmamakaawa siya kay PBBM. Mr. President, ako naman ay mamamayan ng Pilipinas. Protektahan mo naman ako. Hindi naman tayo magkalaban eh. Wala naman tayong pinaglalabanan. Ang problema kay Bato, pag kailangan niyang protektahan siya ng gobyerno, nagmamakaawa siya. Pero, pag nakakabuelo siya, minumura niya yung administrasyon. Sabi niya, this is the worst government. Di ba? This is the worst administration. Pinakamalala daw yung administration na ito ni PBBM. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, si Bato de la Rosa, hindi daw talaga siya pahuhuli. Hindi daw. Sabi ni Bato, hindi ako pa-aaresto. Actually, ang NBI at saka ang mga law enforcement law enforcement agencies nagsabi na rin mukhang hindi pa aaresto ng buhay itong si Bato. Mukhang hindi susurrender eh. Kaya handa daw sila kung ano man ang mangyari, armed and dangerous ang treatment nila kay Bato. Yan ang sabi ng mga autoridad Kasi si Bato, imagine nyo, 180 ba? Ilan ba 'yun? Ilan yung baril ni Bato? Parang 118 o 180. Yung lisensyadong baril hindi pa kasama yun yung hindi lisensyado. Ganun karami, parang armory. Kaya itong si Bato ngayon, mga kabunyog, sabi ni Baste, nalulungkot daw siya na maaaresto si Bato, pero sa isang banda rin daw may makakasama na ang kanyang ama, kaya natutuwa na rin daw siya. Biro lang yun ni Baste, nagbibiro lang daw siya, pero malaman yun. Ang ibig sabihin nun, totoo naman, parang ayaw niyang mahuli si Bato kasi kaibigan nila, pero maganda na rin at may makakasama yung kanyang ama. Parang ganito, para siguro ang iniisip ni Baste, marami na rin namang naitulong ang aking ama sa inyo eh. Naging sikat ka, naging kang PNP chief, naging ka pang senador. Hindi ka naman magiging senador kung hindi dahil sa kanyang ama. Siguro iniisip ni Baste, payback time naman, samahan nyo naman ang aking ama. Di ba? Parang ganun. Para hindi naman siya malungkot doon. Di ba? Bawal siyang dalawin ng mga kaibigan, pamilya lang makakadalaw. Pero kung nandun sila Bato, sila Bongo, masaya na rin si Duterte. Kaya lang, siyempre sila Bato, ayaw din nila. Mahaba pa ang buhay nila eh. Kaya nga si Bongo, sabi rin ni Bongo, ipasa Diyos na lang yan. Kaya lang, kahit sinasabi niyang ipasa Diyos yan, talagang hindi niya maisip na posible silang madala sa ICC. Yan ang totoo dyan, di ba? Mga kababayan. Anyway, yung sinasabi na yan ni Baste, nagbibiro siya, pero makahulugan yung biro niya na yon. Talaga namang gusto niya na mapunta doon si Bato para may kasama ng kanyang ama. Di ba? Kaya lang, ano kayang reaksyon ni Bato dyan? Siguro ang iniisip niya, ano naman tong si Baste? Bakit naman parang wini-wish niya na mapunta ako doon sa ICC? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.